hello. Check po, check. Paki-check po ang ating audio. Ang maganda po ang ating audio. Good morning po. Andito pa rin po tayo sa Cambodia. Ayan, at 1 hour delayed ng oras dito. So, ang oras po ngayon ay 11 a.m. Ayan, pakicheck po muna ang ating audio para malinaw po. Ayan, naririnig niyo po ba ako? Check, hello. Katabi ko po si Attorney Sal Panelo. Ayun siya, ang ating passionista. At of course, the voice of God, si Presidential Spokesperson, Secretary Abella. Hello po. Okay, so ano bang ginagawa dito ng Duterte team dito sa Cambodia? Kasi pong mga ka-DDS, meron tayong tinatawag na World Economic Forum. Ayan. Ang ibig sabihin ng World Economic Forum or WEF is a not-for-profit foundation. Nagsimula ito sa Geneva, Switzerland. Ayan. At the forum engages political and business leaders who shape global, regional, and industry agenda. 1971 ito binuo itong World Economic Forum. So ngayon po, mag-a-attend po ang Duterte team doon. At si President Duterte ay magkakaroon din ng forum kung saan merong 60, parang gano'n, na mga top executives, top CEO from around the world. At ang gagawin po doon ay titignan nila, aalamin nila kung maganda bang mag-invest sa Pilipinas. Yun. Kaya ipanalangin po natin mamaya si Pangulong Duterte at ang Duterte team na maging successful, na mainganyo natin itong mga top CEOs na mag-invest sa Pilipinas. Yun po, World Economic Forum. Ang theme ng World Economic Forum dito sa ASEAN ay Youth, Technology, and Growth, Securing Asia's Digital and Demographic Dividends. Tingnan nga. So, merong mga 5 world leaders, mga presidente, prime minister, na mag-a-attend din dito sa World Economic Forum dito sa Cambodia. Isa po doon si President Duterte. So, ang balita, itong mga top CEOs na ito ay talagang excited na makausap, ma-interview, at makinig kay PRRD at sa Team Duterte. Yan. So, ayun po, kaya po tayo nandito para dyan sa World Economic Forum para makakuha po tayo ng mga investors at maraming job opportunities para po sa ating mga kababayan. Ayun. Okay. So, ito pong World Economic Forum na ito, ginagawa ito yearly sa Switzerland, sa Geneva. Pero meron din silang regional, katulad dito sa Asia. So dito ginanap sa Cambodia naman for the Asian region. Kaya let's wish them luck. Ayan po yung Duterte team. Kasama rin po dyan si Secretary Mark Villar, Secretary Mon Lopez, at BCDA CEO President na si Vince Dizon, at marami pang iba. Okay, so, good luck, folks. Ayan po. Sir, wish you all the best. Thank you, and blessings to everybody. Well, thank you, folks. Ayan, so papunta na po sila sa World Economic Forum. Napaka-ano po talaga, exclusive ito. Very strict. Dahil nga po mga top CEOs ang mag-a-attend doon, so hindi basta-basta makakapasok doon. Unfortunately, wala tayong access doon. Pero babalitaan ko pa rin po kayo. Kaya mga ka-DDS, patuloy po nating ikalat ang magagandang balita sa mga kababayan natin abroad, tulad po ng ginagawa ng ating mga
kababayan, sila SAS, di ba, recently sa Geneva ay nagpakita ng suporta kay Senator Alan Cayetano na nagpunta siya sa UN, mga kababayan natin sa Europe, sa Amerika, Canada, Middle East, Southeast Asia, lahat po tayo magkaisa. Maging ano po tayo, mga ambassadress ng Pilipinas. Spread the good news, sabihin natin na hindi totoo yung mga ibinabalita ng ilang media, ng mga paninira sa bayan natin. Remember po, the success of the president is the success of the country. Kaya, ayun po, once again, sa mga kaka-tune in lang, nandito po tayo sa Cambodia, sa Phnom Penh, para sa World Economic Forum, kung saan daduluhan ito ng 5 world leaders, kasama si President Duterte, at daduluhan ito ng mga top CEOs, top executives from around the world. At panalangin natin na sila po ay maingganyo na mag-invest sa Pilipinas. So, mga 1 p.m. po, or ganun, 12 noon, 1 p.m. yung forum. Hanggang gabi na yan. At pagkatapos niya, pupunta na po tayo na Hong Kong para i-meet ang ating mga mahal na OFWs sa Hong Kong. Okay, bati-bati muna tayo. Hello po, Mark Briones, Lizel H. Abogada. God bless you all. God keep you all safe and pouring the blessing to all of us. Hi, Ma'am Maria Cassandra Lawrence Velez. So, yan po, spread the good news. Malaking bagay po yung pag may mga nakikilala tayo, nakakausap, lalo na yung mga ibang lahi, explain po natin sa kanila na it's safe in the Philippines at tayo po ang top, isa sa mga talagang umaangat at umuunlad na bansa sa rehiyon ng Asia. Kung hindi tayo number 1, isa po tayo doon sa mga nangunguna. So, tuloy-tuloy po ang mga magagandang pagbabago. Yan, wag na po nating pansinin yung mga haters. Hayaan na po natin sila. Basta tayo gumagawa ng mabuting aksyon para sa ating bayan. Okay. Andito po tayo sa Sofitel. Attorney Sal, mag-hi ka naman. Hi there. Oh, wait, interviewin natin si attorney, ang ating fashionista. Gusto ko nga magpa-style sa kanya. Napakaganda po ng kanyang laging suot, get up. Hello. Kumusta po kayo, mga kababayan, mga OFWs, the modern heroes of the century? Kayo nagdadala ng kaunlaran sa ating bansa. Sa panahon ng kawalan, kayo ang bida. Kaya mahal na mahal kayo ni Presidente Duterte at ng mga kababayan natin. Itong inyong idol na si Mocha, hindi lang siya member ng MTCRB, na siya ngayon? Assistant Secretary ng Communications Department. Malapit na ito maging presidente. Ay, grabe. So, Attorney Sal, syempre kayo, di ba? Kayo pong humaharap sa media, kayo lagi nagtatanggol sa Pangulo natin. Di ba kayo nahihirapan? Hindi, nahihirapan ng media sa akin. Yan ang maganda. So, ano pong advice nyo sa amin, na mga ordinaryong tao, paano po namin maipagtatanggol si PRRD? Hindi nyo kailangan ipagtanggol kasi ang ginagawa niya, speak for themselves. So, kahit anong gawing paninira sa kanya, nakikita naman ng tao ang kanyang ginagawa. Kaya, magbibigo lahat yun. Ay, hanggang ngayon nga, di ba? Ilang buwan na ba? 10 buwan nang sinisiraan siya, pero excellent pa rin ang kanyang rating. It means, any attempt to discredit him or to destroy his image will always fail, as it has failed. Ayan po, tama po. So, nakikita po yan sa gawa at hindi lang sa salita. At after 10 months, excellent pa rin ang rating ni PRRD. Kaya patuloy po nating suportahan ang ating presidente. Attorney Sal, kayo din daw po ang modelo nila dahil napakaganda ng inyong OOTD, Outfit of the Day. Mahilig talaga ako manamit. Elementary pa ako. Ayan. Okay, thank you, Attorney. Thank you. Okay po.
Ayan, sabi po ni Nora Lagones, thank you po Attorney Sal Panelo for a nice word for us as an OFW. Salamat daw po. Thank you din daw po. Ayan po, kita-kita po tayo sa Hong Kong. Neri Calvelo, Ma'am Hoka, kailan kayo darating dito sa Hong Kong? Ano ba ngayon? Ngayon ay May 11, darating kami ng Hong Kong May 12 ng madaling araw. May 12 ng mga 2 a.m. kami darating ng Hong Kong. Pagkatapos po ng Hong Kong, China naman po. Sabi ni Che Cadigal, si tatay lalong tumatagal, mas lalong sumuporta ang mga Pilipino. Hi po Ma'am Jackie Roberts. From Oman, Muscat, si Glenbert Ayer Demandante. Hello po. At yun nga po yung magandang balita na si Senator Alan Peter Cayetano ay appointed na as DFA, Secretary ng Department of Foreign Affairs. So, yung mga reklamo po natin patungkol sa mga embahada natin sa iba't ibang sulok ng mundo ay mailalapit na po natin yan kay Secretary Alan Peter Cayetano, DFA Secretary Alan Peter Cayetano. Cerilio J.R. Charles, ano ang gamit kong mic? Sony na Bluetooth. Ayan, malinaw po ba? Siyempre, inaayos po natin ang ating mic para maging magandang audio natin. Aliyah Rosalie Bacomo, God bless sa inyo lahat, lalo na sa iyo, Ma'am Mocha, OFW from Dubai. Maraming salamat po. Ayan, kay Jerbo Corpus, hello po sa inyo. Inday Orobia Lorich, saan po yung venue dito sa Hong Kong, ma'am? Ganito po, ma'am, i-update ko po kayo. I-confirm ko lang po kung saan po yung exact location po noon at ipapost ko po dito. Check ko na nga po ngayon. Wait lang po ha. Mamaya po, hanapin ko po yung ating schedule. Salamat po, salamat po. Gusto ko lang pong magpasalamat po sa inyong lahat na nagmamahal at sumusuporta po sa atin. Thank you po. At ang job description ko po bilang ASEC sa PCOO ay pagtutuunan po natin ng pansin yung social media. Yun po, sa social media po tayo magpo-focus. Ilalapit po natin ng pamahalaan sa ating mga ordinaryong Pilipino through social media dahil nga we have mga 40 million plus na mga Pilipino na nasa Facebook, laging online. At ang suggestion nga po ng ating mga kababayan, ng mga ka-DDS natin na kung pwede ay yung mga hinaing natin maipaabot sa ating gobyerno through social media, mga reklamo, dahil nga marami po ang online. Lalo na po yung ating mga OFWs mas active sa Facebook. At nahihirapan sila na bumisita pa ng mga website ng ahensya o tumawag ng hotline. Mas madali daw po kasi sa Facebook. So gagamitin po natin ng social media para po maihatid sa ating pamahalaan, bawat ahensya ng gobyerno, ang ating mga concerns at hinaing. Ayan, so ang hinihiling lang po natin sa ating lahat ay patuloy po nating suportahan si Pangulong Duterte at ang Duterte administration. At huwag niyo po rin kailimutan i-like yung page ng Presidential Communications Office, yung PCO. Okay po? PCOO. Hi po Ate G, Takadaw. Okay, update ko po kayo mamaya. Maraming salamat po sa mga nagmamahal. I love you all po. Salamat po sa pagtanggol niyo sa akin, sa mga haters. Na-appreciate ko po yan. Binabasa ko po lahat ang comment ninyo. At sa mga bashers, sa mga hater, salamat din po dahil mas pinalalakas nyo ang aming loob at mas ini-encourage nyo kami na patuloy na magtrabaho. Ayan. So, God bless you all. I love you all. Maraming salamat po. Thank you.